Mean muna. So, arithmetic mean. So, madali lang naman. No? Pag arithmetic mean, yung formula niya, di ba? May formula siya na binigay. A plus B over 2. Pag arithmetic mean. Which means, kapag you can use this if you have an odd mean. Or add yung number ng spaces mo, ha. For example, meron kang 1, meron kang 3. Ibig sabihin, meron kang middle term yan. Add yung spaces between the two numbers. You can use this one. For example, meron tayong 2, magkaroon ka ng 4, tapos 6. So, eto, may isang space ka. You can use the arithmetic mean. So, wherein, magkakaroon ka ng 2 plus 6, magkakaroon ka ng 8. Tapos, i-divide mo yun by 2, magkakaroon ka ng 4. Yan yung magiging sagot mo dyan. Diba? Divide to pa, ha? So, let's say, meron tayong 2, blank, 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 tapos 10. So, same process. Kasi, meron kang 3 spaces dyan. You can use the arithmetic mean formula. Wherein, if you add these 2, and the rightmost, makukuha mo yung middle term. So, 2 plus 10 is 12. Divide 2 is 6, diba? Then, dahil meron ka pa rin between sa kanila, yung can use this 2 naman to get this one, which is 4 na to. And, ganun din gawin mo dito. If you add this 2 and the rightmost, makukuha mo yung middle term. So, 2 plus 10 is 12. Divide 2 is 6, diba? Then, dahil meron ka pa rin between sa kanila, yung can use this 2 naman to get this one, which is 4 na to. And, ganun din gawin mo dito sa kabila para makuha mo tong term na to. So, ganun mo pwede gamitin yung arithmetic mean as long as may middle term. Paano kung wala? So, kung wala, kunyari add naman ay even. If even naman yung spaces mo in between them, mahirapan ka gamitin to kasi even nga eh, di ba? Which means, kunyari, meron kang dalawang space between or 4 or etc. So, pwede mo rin gamitin dito sa add yung ba yun? Kukunin mo yung common difference nila. So, for example, meron tayong 2, tapos blank, tapos blank, tapos 8. So, dahil meron kang 2 spaces in between them, mahirapan ka gamitin yung di mo pwedeng gamitin to kasi ang middle na itong dalawang to, etong sa gitna, di ba? So, hindi mo pwedeng gamitin yung arithmetic mean. Kailangan mo dyan gamitin. Kaya nga, pinapaliwanag ko lang siya kung saan mo pwedeng gamitin yung formula. Tapos yung, di ba? So, kapag ganito, may dalawang spaces ka dyan or 4, pwede mong gamitin yung general formula. Tapos, you need to find the common difference. Then, para makuha mo yung common difference, kailangan meron kang a sub n, meron kang a sub 1, tsaka meron kang n. So, yung ano yung a sub n natin? Yung a sub n natin is 8, that's correct. A sub 1 is 2, plus, yung n natin is what? N is 4. Madali na to kasi naturo ka rin to last time. Minus 1 times. Meron ka ng a sub n, a sub 1, tsaka n. You can now get the common difference, no? So, we're in. Magkakaroon tayo ng 8 equals to 2 plus 4 minus 1 is 3 times d is 3d. Then, transpose yung 2. Meron ka na 3d. So, 8 minus 2 is 6. 3d. Then, yung common difference natin will be 2. Which means tama naman. Kasi pag nag-add tayo ng 2, nagiging 4 siya, nagiging 6, nagiging 8. Which means, mag-add na lang tayo dito ng 2. Tapos yung 4 plus 2 is 6. Ganyan gagawin mo. Pero you can use this one to, ha? Kapag sa ganitong way. Pero mas safe pa rin siya gamitin sa formula. Kunin mo na lang yung common difference and add mo na lang siya. What if walang first term? So, same process. You just need to get the common difference. So, gawa ka ng try mo gumawa ng sequence. Try natin. Na walang first term.
Total nagtatanong ka eh. Wala. Ayaw mo? Wala ka, Hailey. Basta ganun pa rin gagawin mo. Just need to get the common difference, no? Pero kung may kunyari ganito, wala kang first term sabi mo, di ba? So for example, same pa rin yung given o baguhin natin. Let's say wala tayong first term, second term, pero meron tayong sunod-sunod na term sa unahan. Let's say meron tayong 10 tapos 13 and ilan? 16, di ba? So kung meron ka naman consecutive numbers, pwede mo na 'to makuha. Kasi ito, sa dalawang to, pag sinubtract mo to, makakuha ka ng 3, di ba? Tapos pag sinubtract mo rin to, makakuha ka ng 3. Therefore, yung common difference mo is 3. Tama? Then, kung nag-add ka dito ng 3, pag pupunta ka dito, nagpa-plus ka dyan ng 3, di ba? Dahil pabalik ka, magma-minus 3 ka dyan. Hanggang sa makapunta ka sa isab 1 mo. So, 10 minus 3 is 7. Tapos magiging 4, magiging 1. So, yun ay magiging sequence mo. As long as may tatlo kang magkakasunod-sunod na number, hindi mo na kailangan i-compute pa yan. Kahit mentally kaya mo na yun. Kasi kailangan mo lang naman kunin yung common difference. Hindi naman natin makakuha yan, cookie. Wala ka namang ibang given bukod sa 10 lang eh. Di ba?